Tungkol ito sa tiwala ng taong bayan kay Senator Lacson sa kanyang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal. Ito. Muling naging mainit na paksa sa social media ang isinasagawang investigasyon ni Senator Ping Lacson sa isyu ng flood control na tinatalakay sa Blue Ribbon Committee. Sa isang viral na post, tinanong ang publiko kung may tiwala pa ba sila sa naturang investigasyon. Kalakip ang mga pagpilian na nagpapakita ng magkaibang pananaw ng netizens. Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya at kawalan ng tiwala, habang ang ilan naman ay nananatiling umaasa na mailalabas ang katotohanan at may mapapanagot sa mga aligasyong katiwalian. Patuloy namang sinusubaybayan ng publiko ang resulta ng pagdinig, lalo na may malaking epekto ang usaping flood control sa kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Ipinapakita ng naturang diskusyon kung gaano kahalaga sa mga Pilipino ang transparency at pananagutan sa pamahalaan. Ito na ang survey. May tiwala pa ba kayo sa investigasyon ni Lacson sa flood control ng Blue Ribbon Committee? Kung wala, tawa, laugh emoji. Kung oo, may tiwala pa, heart emoji. Okay. So, tignan natin ilan ang bumoto. 9,800 ang taong nag-react. 7,600 ang tumatawa. Ibig sabihin, walang tiwala. 1,100 ang nag-love. So, wala. 85% ang mga netizens nagsabi wala nang tiwala sa investigasyon na ginagawa ni Senator Lacson. Okay. Basa tayo. Okay, Jacinto Igned, investigator na, witness pa. Bakit nagkaganito? Inabangan ko, excited ako nag-abang sa Blue Ribbon hearing noong Lunes. Kasi nga, natuwa ako dahil itutuloy. Kasi nagsabi na si Lacson na parang they are now preparing their committee report. Tatapusin na. Nung lumabas yung Cabral files, parang naging interesado si Lacson na imbestigahan. Sabi nga niya, yung nakalagay doon na mga cabinet secretaries, may nabasa kong post na ipapatawag niya. Ayun, yung ES, yung OP. Di ba ang ES, Executive Secretary, OP, Office of the President, SAP. Ano ba yung SAP? Special Assistant to the President, o pwedeng Secretary Amina Pangandaman. Meron pang First Lady. Sabi ni Lacson, may mga at least 5 cabinet secretaries na nakalagay sa Cabral file. Sabi niya, papatawag niya. Kaya inabangan ko. Nung January 19, wala mang tinawag ng mga cabinet secretaries. Kaya kung ako inyo tatanungin, sorry, ang answer ko is wala na akong tiwala. Mas mabuti pa sana kung si Senator Marcoleta ang nagtuloy-tuloy na chairman. Baka ngayon, natumbok na. Actually nga, kahit minority, hindi na siya chairman si Senator Marcoleta. Nag-submit sila ng minority report. Ang recommendation, Marcoleta, Aimee at iba pang minority senators, kasuhan si Romualdez dahil siya ang lumalabas na utak sa flood control scam. Ganon. Lacson. Wala. Yung kanyang 2 testigo na present na magdidiin kay Speaker Martin Romualdez, ay nako,
Imbis na bomba, naging posporo. Bakit? Dahil hearsay ang labas. Wala lang. Narinig lang nila si Diskaya na nagsabi na si Romualdez ang may-ari. Ganun lang. Wala na. That's hearsay. Inamin naman ni Lacson na kulang ang ebidensya. Hindi yon sapat na magdiin. Kaya nung nagtanong si Senator Marcoleta doon sa dalawang witness, nakakatawa. Ang sumagot si Lacson. Ano ba yan? Kaya ito yung investigador, naging witness pa. Ay, nako. Ferdinand Juliano, pinky, allows o wala? Rene Ables, si Mr. Chair at the same time, resource person. O yan, dahil siya ang sumagot. Ay, nako. Eliezer Sambo, very clear. His direction aimed toward derailment of the issue. Prevent the mastermind out of the topic so that he can please the big crocodile. Meaning more blessing for him. Nora Mercado, wala. Kim Tonley, wala. Tagle John, wala. Puros wala. Monet Talks, luggage man, defender of the mastermind and plunderer. Oh, yun. Yun ang away nila ngayon. Bangayan nila si Senator Amy. Kasi ang paniniwala ni Senator Amy, mayroong nag-aabogado sa Malacanang. Biruin mo yan? Yung aligasyon ni Saldico na ang Pangulo nagsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Ito ang resibo. Pinag-aralan ni Lacson. Sinabi naman niya, correct. Tama yung resibo. Mayroon talagang budget insertion na 100 billion. Kailan? Right away, sinabi niya na ang Pangulo hindi tumanggap ng, ay sus, doon ako nadismaya. Siya yung investigator, siya naging judge. Dahil nag-decide na siya kaagad na ang Pangulo walang natanggap na kickback. Paano ka pa magtitiwala niya? Oh, anyway, bahala na kayo. Kung magtiwala kayo, hindi, pwede kayong mag-comment. May tiwala pa ba kayo sa Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Lacson o wala na? Bata ni Martin Romualdez, pipigain sa mansion. Ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na pagdinig ang abogado ni dating Speaker Martin Romualdez at isang kinatawan ng Securities and Exchange Commission upang magbigay linaw sa pagbili ng isang bahay at lupa sa South Forbes Park sa Makati City noong 2023. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, chairman ng committee, posible rin nilang padalhan ng imbitasyon si Romualdez sa pamamagitan ni Speaker Faustino Bujiti III. Aniya, ipinapakita sa mga record na ang nakabili ng bahay ay ang Golden Pheasant Holding Corporation, kung saan ang pangunahing stockholder ay si Jose Raulito Paras. Si Paras ay humawak ng matataas na posisyon na hindi bababa ng 3 kumpanyang konektado sa dating speaker. Sa susunod na pagdinig, pwedeng gawin iyon sa Senado. Iko-course namin ang invitasyon kay Romualdez kay Speaker D. Kung gusto niyang magpunta, welcome siya magpaliwanag. Pero hindi pwedeng sabihin kailangan pumunta siya dahil may interparliamentary courtesy. Ayon kay Lacson. Binanggit ni Lacson na 2 staff ng dating nangungupahan sa bahay ang tumistigo sa Blue Ribbon Committee noong nakarang Lunes, na si Diskaya ang nagsabi sa kanila na lisanin ang bahay dahil ihahanda na ito para sa bagong may-ari. Positibo rin nilang kinilala si Diskaya sa pagdinig. Iimbitahan din si Paras sa susunod na pagdinig upang maipaliwanag niya ang kanyang kakayang makabili ng bahay
na naiulat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 billion. Sa susunod na pagdinig, iimbitahan namin si Atty. Paras para kung sabihin niya na kanya talaga yan, yung golden peasant na siyang buyer o bendi ng property at hindi kay Speaker Romualdez, ipaliwanag niya sa BIR kung ano ba ang financial capacity niya. Kung yung wherewithal para bumili ng ganong kalaking halaga ng bahay. Kasi nga, hindi biro-biro ang halaga ng bahay, masyadong mahal. Hindi ko sinasabing enough yan to implicate the former speaker. Pero, sinasabi ko lang, magpro-provide ng lead yan sa mga investigators kasi hindi naman para kami magpurso noon. Kasi wala kami sa prosecution. Kami in aid of legislation. At the same time, pwede kaming magrekomenda base sa mga ebidensya na kuha namin na ipo-forward namin sa mga investigating agencies ng gobyerno. Dagdag ni Lacson. Okay. Salamat po, Senator Lacson, sa patuloy niyong pag-iimbestiga. Kailang nakakapagtaka ang Senate Blue Ribbon Committee in aid of legislation lang. Bakit ang mga galamay ng gobyerno, ito, opinion ko lang ito NBI, DOJ, Ombudsman, bakit parang, I don't know wala silang ginagawa? Bakit iasa pa dito sa Blue Ribbon Committee? Again, marami ang nagdududa sa magagawa ng Blue Ribbon. Sabi nga ang iba, inutil ang Blue Ribbon. Kaya nagalit si Senator Lacson sa opening statement niya noong January 19 na F the up. Basta nagsalita na siya ng masama sa mga buzzers niya na it's an insult to the Filipino people. Sabihin niyo na walang silbi ang Blue Ribbon. May nabasa akong survey. Naniniwala ba kayo? May tiwala pa ba kayo sa kakayahan ng Blue Ribbon Committee ni Lacson na panagutin ang mga magnanakaw sa gobyerno? Naku po, 85% sa mga respondents sa survey nagsabi wala na silang tiwala kay Lacson. To me, personally, nawawalan na rin ako ng tiwala. Kailang, ito, dahil pinupurso niya, bigyan natin ng pagkakataon, di ba? Wala namang mawawala kung magtiwala tayo one hearing at a time. Ang nakakapagtaka lang, ang gobyernong ito, ang administration, talaga ba niyang gusto nilang panagutin ang mga magnanakaw? O cover up lang? Wala na akong So, maganda yan. Ipapatawag yung Atty. Paras. Dahil yung kumpanya na nakabili, siya yung parang pinakamataas ba doon? So, kaabang-abang, kailan ba ang susunod na hearing ng Blue Ribbon? Paano maipaliwanag ng abogado Atty. Paras? Paano niya nabili yung more than 1 billion na bahay? Kasi yung testigong i-present ni Senator Lacson, hearsay, walang bigat ang kanilang testigo. Nakakatawa nga dahil nung magtanong si Senator Marcolita sa dalawang testigo, wala silang maisagot. Ang sumagot na si Senator Lacson. Ano ba yan? Ang investigator, naging resource person na rin. Bakit hindi niya pabayang sumagot yung mga testigo niya? Kaya nakakapagduda, but again, let's give Senator Lacson the benefit of the doubt. Pakinggan natin anong mangyari. Ay monitor natin sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Meantime, hindi na ako umaasa na may makukulong pa. Except kay Saldico, na may warrant of arrest na, kailang ang problema, hindi naman nila mapasok-pasok yung parang Forbes Park
community sa Portugal na pinagtataguan niya.